Okay, so yung gusto kong pag-usapan ngayon is tungkol sa social media. Tungkol sa kagaya namin, kagaya ko, influencer. Once kasi na merong nang nanonood sa'yo, once na meron na kasing nakikinig sa'yo, maski isa, maski dalawa, consider ka na as a influencer. Kasi may nakikinig. Ibig sabihin lang nun, from the word itself, you're influencing. There is a tendency na ma-influensyahan mo yung tao na yon. So, wala yan talaga sa number. Wala yun sa number ng followers mo, ng subscribers mo. Basta merong isa na nag-click ng video mo, consider ka na as influencer. Once na nag-post ka ng something sa social media at merong nanood, kahit hindi nag-react, maski hindi nag-comment, consider ka na as an influencer. Kasi possible talaga, malaki ang posibilidad na kunwari, nag-upload ka, naliligo ka, tapos pinakita mo yung shampoo na gamit mo ay si ganito, ganyan, agrurugo gagaga, ganon. No, ayaw ko magbanggit ng shampoo. There's a possibility na maengganyo mo yung tao na yun na, ay subukan ko nga yung ginamit niya na shampoo. Or for example, herbal na lang, natural. Like for example, naglalagay ka ng coconut oil sa buhok mo, tapos sinasamahan mo ng dinikdik na malunggay, yung mga ganon. May possible na subukan yun ng tao na yun. And once na sinubukan niya yun, that's what we call influence. Okay. So, kalas na tayo doon kasi ayokong humaba. Gusto ko lang maging aware tayo sa salitang influence. Ibig sabihin, influencer. Social media influencer. So, wala yan sa, ulitin ko ha, wala yan sa dami ng followers, wala yan kung na-interview ka na sa KMJS, wala yun doon. Nandun yun sa kung may nanonood ng video mo. So, once meron na nanonood ng video mo, consider ka na as influencer. So, ano bang gusto kong pag-usapan? Yes, gusto kong pag-usapan may kinalaman sa, yes nga, influencer. Pero ano bang gusto kong i-point out dito? Marami sa atin, I consider myself, including me, na niloloko yung mga followers, yung mga nanonood. Okay. Bakit? Hindi ko rin mabiblame kasi yung iba is nanggaling sa minaliit, minata, inalipusta, o naniniwala doon sa na pag meron kang pera doon ka lang rerespetuhin. Which is totoo yun. Nangyayari yun sa mundo natin, sa mundong ibabaw. Totoo yun, nag-i-exist yun. Pero yung akin lang is, hahayaan mo ba na sirain ka nung paniniwala na yun? Kasi yung mga followers mo, yung mga nakikinig sa'yo, hindi yan pinanganak kahapon lang. Alam nila kung ano yung totoo, alam nila yung hindi. Ngayon yung sa akin lang, gusto ko lang i-break ngayon yung paniniwala na pag marami kang followers, okay ka na. Ibig sabihin, chosen one ka na, or let me say na angat ka na sa iba, lamang ka na sa iba. Hindi po totoo yun. Possible na meron pong mga ibang mga social media influencer na yes, okay na po sila ngayon. Yes, marami na po silang naipundar. Pero hindi po lahat. Hindi po lahat ganon. So yung sinasabi ko lang dito, lalo na sa mga aspiring na social media influencer, lalo na sa mga paangat pa lang, huwag kayong magpadala sa kung ano yung nangyayari. Kasi possible na sumasahod ka na, pero ito kasi yung time na pag sumasahod ka na, sinasabi ko to based on my experience, okay? Ito yung time na pag sumasahod ka na sa social media, ito yung time na magtabi ka na. Ito yung time na talagang pangalagaan mo yung kinikita mo kasi
mahirap ang buhay sa social media, as in sobrang hirap. So, wala naman trabaho na madali eh. Lahat naman mahirap. So, yung akin is, pag kumikita ka na, pag meron ka ng pera, or meron na mga taong naniniwala sa'yo, una, pahalagahan mo yung pinagtrabahuan mo. Hindi ito yung time na, hindi ko sinasabi wag kang bumili, pero hindi ito yung time na bumili ka ng mga magagandang bagay para sabihin lang sa tao na meron ka nang napatunayan or meron ka nang narating. Kasi eventually, ang tao kasi, tinitingnan nila yung pagiging consistent. 'Di ba yung hindi sila ang mga tao matalino na eh. Ang mga followers matalino na. Hindi sila naniniwala yung isang beses lang bumili ka ng Chanel, okay ka na doon. Yung isang beses lang nagbakasyon ka sa ganitong lugar, okay na yon. Maniniwala sila na okay ka na, nakakaangat-angat ka na. Naniniwala sila sa pagiging consistent ng bagay na ginagawa mo. And once kasi na hindi totoo yung bagay na ginagawa mo, hindi mo siya kayang i-consistent. Malamang makabili ka ngayon ng Chanel, makabili ka ngayon ng Louis Vuitton, makapagbakasyon ka sa isang magandang lugar, okay? Walang masama na bumili ka ng mga bagay na yun, pero make sure na ginagawa mo yun, hindi para ipamukha sa mga tao na nakakaangat-angat ka na or nakakaluwag-luwag ka na. Wag mong gagawin yun. Wag, sisirain mo yung karir mo. Wag na wag mong gagawin yun. Ito sinasabi ko to based on my personal experience. Wag mong gagawin yun kasi doon mabubutasan ka. Wag mong gagayahin yung ginagawa ng ibang tao na pinapakita nila na ay influencer ako, nakabili na ako ng ganito, hindi natin alam kung paano niya nabili yun, kung baka meron pa siyang ibang business or talaga ba na galing talaga sa sahod talaga sa social media. Hindi natin alam eh. Hindi talaga natin alam or sadyang mayaman lang talaga sila or meron siyang sponsor or meron siyang sugar daddy. Hindi mo masabi. Hindi mo alam kung ano nangyayari sa totoong buhay ng tao na yon. Pero ikaw, ginagawa ko tong video na to para kung sakasakali na nag-uumpisa ka sa social media, this is the time, lalo na pag kumita ka na ng malaki, that's the time talaga na magtabi ka. That's the time talaga na pangalagaan mo talaga yung pera mo. Okay. Huwag mong ipamukha sa ibang tao na parang lamang ka or nakakaangat-angat ka. Although sabihin natin, yes, maraming nangyari sa'yo na pang-aalipusta or something, kung ano man pinagdadaanan mo, kung ano man yan, naintindihan kita dun, kasi galing din ako dun eh. Pero, tandaan mo, hindi ka nakagaya noon, iba ka na, 'di ba? Wala kang dapat patunayan sa ibang tao na hindi mo ko dapat maliitin or something. Wag ganun. Kasi, kusa yan eh. Pag nakikita naman ng tao na mayroong pagbabago sa'yo, pag nakikita naman ng tao na hindi ka nakagaya ng dati, di ba? Kusa mo naman marireceive yung respeto na yun eh. Hindi mo na kinakailangan pang bumili pa ng mga magagandang bagay or hindi mo na kinakailangan pa na magkunwari na nakakaangat-angat ka para lang respetuhin ka ng tao. Yun lang ang sasabihin ko. Kasi, pag hindi mo na-maintain yun, mawawalan ng tiwala sa'yo yung tao. Mawawalan talaga sa'yo ng tiwala yung tao. Huwag ka magpadala sa hype, lalo na ngayon, 2024, 25, actually 2023, 24, 25, grabe yung hype sa mga social media. As in, sa mga social media influencer, grabe. As in, grabe. 2023, 24, ito yung mga social media influencer na nakakapagpatayo na ng bahay. Ang dami ko napapanood ng mga influencer na nakakapagpatayo na ng bahay, na gumanda na yung buhay nila na dahil sa social media, social media. And wala namang masama doon. Isa po ako sa mga tao na parang na-hype na napagandahin yung bahay ko, na ayusin, na i-renovate, yung ganyan. Pero I will be very, very honest, karamihan po sa pera na ginamit ko sa pagpaparenovate ng bahay ay hindi po galing sa sahod ng social media. Okay, hindi po galing sa sahod ng social media. Yung iba galing sa private reading, oo. Pero karamihan galing sa mga lending. Galing sa mga pautang. Yun po talaga. Kasi,
na-pressure ako eh. Kumbaga parang, ay, pag social media influencer ka, dapat magandang bahay mo. Pag mayroon ka ng ganitong followers, dapat okay ka na, ganito. Na-pressure ako. No, I will be very, very honest, na-pressure po ako. And, masaya naman ako kasi kahit papaano na bago naman yung tinitirahan ko, nagkaroon ng improvement. Pero, yung stress na kinakaharap ko ngayon, dahil doon sa pressure na parang minadali ko siya, parang shinortcut ko siya, no? So, this is coming from me. Dapat nga hindi ko sasabihin to kasi ano to eh, dapat tarot card reader ako, dapat alam ko to. Pero tao po kasi ako eh. Kumbaga parang hindi naman din lahat ay nire-rely ko rin sa baraha. Okay? Although yes, may daily reading tayo, may daily collective tayo, may ganito tayo. Pero hindi ko lahat nire-rely doon sa card. Ginagamit ko lang yung card as guidance talaga. Gabay lang siya. And bilang isang tao, matigas, aminin ko, matigas po talaga ang ulo ko. No, maski siguro sabihin na ng card sa akin, wag mong gawin yan, wag mong gawin yan, gagawin ko pa rin. Kasi talagang matigas po talaga ang ulo ko, maski nanay ko sinasabi sa akin yan, tigas ng ulo mo, tigas ng panga mo, 'di ba? Um, pero yun lang po sasabihin ko. No, based on my experience, sa tingin ko naman may nasa lugar na ako para magsalita at magsabi na kung ano ang sa tingin ko ah ano dito sa social media. And yun lang po sasabihin ko. Wag po, lalo na po sa mga aspiring na content creator, wag po kayong magpapadala sa kung iba-iba po tayo ng season. Makakapagpagawa ka rin ng bahay, mabibili mo rin yung mga bagay na gusto mo, wag mo lang madaliin. Wag mong i-rush, wag kang makipagkompetensya, wag mong ikumpara yung sarili mo sa iba, at higit sa lahat, alagaan mo yung platform na ginawa mo. Alagaan mo talaga. Pwede kang gumawa ng mga pagkakamali kasi tao ka lang, pero i-correct mo kaagad. Sa lalong madaling panahon, i-correct. Pag napansin mong mali na, i-correct mo kaagad. Para and matuto kang umamin sa pagkakamali mo. Ang pag-amin sa pagkakamali, ang pag-amin na nagkamali po ako, hindi ako perpekto ganito, is hindi yan sign of weakness. It is actually a sign of strength. Kasi hindi lahat ng tao kayang umamin na nagkamali sila. So, ugaliin mo na umamin sa sarili mo, sa Diyos, sa mga tao na nagpapahalaga sa'yo. Okay, kung ikaw ay social media influencer, it's very important na umamin ka sa network mo, okay, na nagkamali ka. Okay, bakit? Para, 'di ba, influencer nga eh, 'di ba? Para alam nila kung ano yung nangyayari, 'di ba? Kasi kung magpapakatotoo ka at sasabihin mo sa kanila yung mga bagay-bagay na nangyayari, mas lalo kanilang mamahalin. Okay? Dahil totoo ka. Hindi dahil niloloko mo sila na nakakabili ka ng ganito or ganito ng ganyan ng ganon. Okay? So, yun po yun. Everyday, actually hindi naman everyday, may mga time lang po na meron talaga akong gustong sabihin. And for the longest period of time, ayoko tong sabihin because una sa lahat, ayokong aminin na mali ako. Lagi kasi akong ano eh, alam mo yun, may denial part ako na ay hindi ako mali. Walang mali sa akin. Ganun, perfect ako. Meron akong ganun eh. For the longest period of time din, medyo takot din ako sa tao kung paano ako i-judge, kung ano yung magiging tingin sa akin ng tao pagkatapos kong aminin yung isang bagay. May ganun po ako na side kasi tao po ako. Tao po ako. Baka po nakakalimutan ninyo na ay tarot card reader yan. Ano yan siya? Isa yan siyang santo or something. Hindi po ako santo. Hindi din po ako banal. Tao po ako. So, yun po. Pero ang isa lang po mapapromise ko sa lahat na makakapanood ng video na ito, lahat po ng matututunan ko sa journey ko na to, sa journey ng buhay ko, hindi ko po ipagkakait, hindi ko po siya ipagdadamot na i-share sa inyo. And nagpapasalamat po ako sa mga tao na naniniwala po sa akin. Maraming salamat po. Pasensya na po kung
nakita nyo po na parang medyo nagbago ako, na yumabang ako or something, di ba yung parang ganon, or nayabangan kayo sa akin, intentionally man or hindi man po intentionally, ako po humihingi po ng pasensya kasi lately po talaga, napansin ko rin, ang laki din po ng pagbabago sa akin, sa personality ko dahil syempre medyo nabago na nga po talaga yung buhay ko talaga, coming from natutulog lang sa isang bodega, ngayon medyo okay. Hindi po to sa pagyayabang ha, pero yun nga po, sinasabi ko po yung totoo na hindi ko po lahat yun nakuha ng dahil po sa YouTube or pagko-content creator. Nakuha ko po yun sa iba't ibang pamamaraan. Galing po sa lending, sa sa private reading, sa mga part-time na trabaho, yung mga ganon. Galing po sa, meron po mga nagpaabot ng tulong, yung mga, iba-iba, galing po kung saan-saan, okay. So, yun po yung totoo doon. And hindi din po natin alam kung yung iba din po na social media influencer, kung ganun din ba sila, di ba? Galing ba sa mga sugar daddy nila? Galing ba sa mga nanay nila, tatay nila, di ba? Yung mga ganun, hindi po natin alam talaga yung totoo. Kung galing man po sa content creator, pagko-content, pag-upload ng mga video, good for them, 'di ba? Good for them. Pero kung hindi ka pa talaga ganon, hindi mo pa talaga kaya, wag mo talagang gagawin. And may tamang panahon, ma-achieve mo rin yung mga bagay na yan, mangyayari din yan. Basta pahalagahan mo yung pera na kinikita mo, pahalagahan mo yung mga taong naniniwala sa'yo, yun ang pinaka-importante sa lahat para ano man nang mangyari, okay ka. 'Di ba? Gumuho man yung mundo or something, 'di ba? Gumuho talaga yung mundo. Kung ano man yung mangyari, okay ka. Talagang solid ka. Yun ang pinaka-importante sa lahat. Okay, solid ka. So, I hope naintindihan ninyo yung mga sinasabi ko kasi minsan wala lang, binubuka ko lang yung bibig ko sa kung ano yung gusto kong sabihin or nararamdaman ko na sabihin na dapat kong sabihin, okay? So, yon. And hindi ko na rin kasi pinapakinggan tong mga video na ina-upload ko kasi ayoko magkaroon ng anxiety na, ay, dapat di ko ina-upload to. Basta, pag pinindot ko yung recorded, yun na yun. I-upload ko na siya. Basta alam ko sa puso ko na lahat ng sinasabi ko, alam ko sa sarili ko na lahat ng sinasabi ko ay galing sa puso ko. So, yun, okay na yun, sapat na yung confidence na yun. And alam ko na hindi naman lahat ng tao maiintindihan talaga yung side ko. And hindi ko talaga mapiplease lahat ng tao. So, yun po, sa mga makakapanood or makakapakinig. Okay, kasi naka-black screen tayo ngayon. Sa mga makakapakinig po ng video na ito, I hope na makatulong po itong ginagawa ko, itong sinasabi ko sa'yo, and sana magbigay pa to ng mas deeper na way para makilala nyo po ako. Kasi yun lang naman yun gusto ko lang naman ipakilala yung sarili ko sa mundo. Gusto ko lang naman na ma-recognize ako sa mundo. Of course, in a positive and a nice way, okay? So, yun po. Maraming salamat po. I have to go sa uulitin po. Maraming salamat.